Okay, sa ebidensya po, tignan po ninyo yung mga present na ebidensya kung kayo po'y nakinig. Panay po mga recordings ni Tatay Digong. Hindi po ba, may kasabihan po tayo dito sa Pilipinas, sa batas natin dito, bawal kang tumistigo laban sa iyong sarili. Kaya nga merong kasabihan dito eh. Hindi ko po alam kung ito ay applied doon sa mga taga-ICC. Dito po sa Pilipinas, meron po sa kasabihan, meron pong, hindi ko alam kung anong tawag dyan sa batas. Bawal kang tumistigo laban sa iyong sarili. Di ba? Oh. Kaya nga, pwede pong isagot ng mga nasa iniimbestigahan sa Senado at Kongreso na yung against self-incrimination. I invoke my rights against self-incrimination. 'Di ba? Pwede po nilang sabihin 'yun kung sa tingin nila yung sagot nila sa pag-imbestiga self-incrimination. Ngayon, ano po 'yan? Ibig nyo sabihin ang mga ebidensya nyo laban kay Tatay Digong, yung mga speech niya. O ngayon, meron din po tayo rito na dito po sa mga Senate hearing, wala pong silbi yung mga ebidensya na yan kung walang magte-testify. Patototohanan yan. Sino magpapatotoo niyan? Lahat ba ng nakapakinig magpapatotoo? Hindi po. Yung meaning po nung bakit po yun, dapat yung mga inutusan. Yung sinabi ng, pag sinabi niyang tigukin nyo yan, dapat na magte-testify na may nangyari nga. Kasi dapat may ebidensya laban sa tao eh. Yun po yung nakakalimutan nila dito sa Pilipinas. Yung kultura kasi nila, banban na kultura. Mahinang nila lang. Dito po, macho culture. Hindi ka po mai-elect dito na presidente kung lalamya-lamya ka. Putya, pati nga si Pinoy na totoong lalamya-lamya eh. Bawal ang wangwang. Alam niyo po, ganun po rito sa Pilipinas. Hindi po nila maintindihan yun eh. Bakit? Iba yung kultura nila eh. Yung kultura nila malamya eh. Pag sinabi mong, sir, hindi ako sir ha, wala na. Durog na yung pagkatao nila. Ay, sorry po. Akala ko sir kayo. Kakasuhan kita. Mga tipong ganun sila eh. Mga banban. Kaya pag nakarinig sila ng mga salita ng mga katulad ni Duterte, sila erap na walang kamag-alak, walang kaibigan. Panay matitigas mo. Pati nga yung lalamyan-lamya si Pinoy. Bawal ang wangwang. O ngayon, wala pong silbi yan. Kasi kinakailangan nyo po, pag mga recordings ng ganyan, may magpapatunay. Halimbawa, sinabi ni Tatay Digong to, pecha ganun. O tapos ikaw magpapatunay. O dahil narinig ko po sa TV, yung sinabi ni Digong, lumabas po ako ng bahay at pinagtititira ko sila lahat. Kasi yun yung gusto nilang sabihin eh. Na si Tatay Digong may dahilan na lahat kung bakit may mga ano eh. Patutunayan nyo na may direkta yun. Yung sinabi ni Tatay Digong na yun na may epekto sa pulisyon, nakikinig lang siya sa radyo at sa TV. Sabi ni Tatay Digong, tigukin namin lahat. Lalabas ako ngayon at titigukin ko. Ayun, magte-testify siya ngayon. Na kaya ko po yan binaril, yung isang pamilya na yan, dahil narinig ko kay Tatay Digong. Ganun po dapat yun para nyo mapagbintangan. Pero dito sa Pilipinas, ganun yun. Ang problema, ganyan ba rin sa kanila? Yun nga po yung problema natin. May iral namang batas dito. Bakit sila magliliti sa atin? Na hindi katanggap-tanggap. Katanggap-tanggap ba sa kanilang murahin ni Digong sabi nga ni Kaufman, diyan nagsimula yan eh.
Minura ni Digong yung presidente ng Amerika at yan yung dahilan. Nagsimula na yung isang mataas na tao, hindi sila sanay. Sila diplomasya. Sa madaling salita, ano yung diplomasya? Sa katulad nilang mga imperialista. Ang diplomasya sa kanila, utuan. Mag-utuan tayo. Yan ang katanggap-tanggap sa kanila. Hindi katanggap-tanggap yung salita ni Digong. Samantalang dito sa Pilipinas, alam po natin, pati pagbibiro ni Digong, ebidensya laban sa kanya. Pati sarcasm. Tinatanong siya eh. Kunwari, baka pati yung kay Begonia. Tanong ni Begonia, sino po ang susunod na matutumbang mayor, Mr. President? Ikaw, kung sinong gusto mong, pati baka pati yun, ebidensya. Kahit nga ginagawa na ni Kaufman yung magagawa niya bilang siyempre hindi niya pwedeng tirahin yung ICC. Yan yung papel nila ron, nila Panelo ron. Titirahin nila yung ICC. Kaya naroon sila. Siyempre si Kaufman, abogado ng ICC yan. Diyan siya kumikita. Bakit niya titirahin yan? Labanan lang ng ebidensya kay Kaufman. Pero pagdating po sa titirahin yung ICC, Bisaya pa, di ba? Nakita nyo po yung Bisaya Tagalog. Wala kayong po at opo. Nung una, bastos na bastos ako kasi kaidaran ko, ang tawag sa tatay ko, Anto. Anto. Tapos walang po at opo. Pareho tayo nasa Pilipinas. Kung first time mo maririnig si Turko na tawaging Anto yung tatay ko, nakaidaran ko lang si Turko, mababastusan ka dahil Tagalog ka eh. Nakuha nyo po, cultural yan eh. Yung pinapakita po nila, yung supremacy ng culture nila, dapat yung inaakto nyo, yung katulad na, nakita nyo ba sila naroon lahat? Please stand up, everybody. Salita lang nila French. Pero malulumanay sila lahat eh. Dito po, pak! You are out of order! Pak! Putak. Ganun yung mga banatan dito eh. Di ba? Yung mga Bisaya, meron talaga, kasi wala silang po at opo. Akala natin mga Tagalog, mga basto sila, pero hindi. Wala rin sa kanila na yung mang-anto, yung tsaka aling, ate, kuya. Wala sa kanila nun eh. Kahit matanda, tatawagin ka first name eh. Social media klaxon and self-style legal ass to ICC Christine. Kaya unfair kay Tatay Digong na dito sa Pilipinas, pagtatawanan lang yan. Kakasuhan mo si Tatay Digong dahil sinabi niya, pag ako nanalo, titigukin ko lahat yan. Normal lang sa atin dito yun eh. Ang tawag dyan, hambugero dahil gusto mo makakuha ng boto. Pero lagi po siyang meron. Kasi anong tawag natin dyan? Splice. Ini-splice nyo. Ini-splice nyo lang yung mga speech eh. Lagi yung may pahabol si Tatay Digong within the bounds of law. Di po ba? Kayo, nakaka-relate yung mga Bisaya dito. Di po ba? Sa inyo, kahit matanda, first name. Sa amin lang naman yung marami. Aling, ate, kuya, tito. Hyperbole.
Ika nga ni Kaufman. At dahil dyan, may kaso si Tatay Digong. Una, patutunayan nyo po na yung mga sinabi ni Tatay Digong, cause talaga siya. Baka ka nga pati yun po siya. Gawing ano eh. Di ba sabi ni, sino mo, ano, nakalimutan ko na yung ano eh. Depende sa chismis mo.